Welcome to Miss Galia Vlog. Samahan niyo akong pakinggan ang part 6 ng ating story. Nakapagpaalam na si Seth sa misis at wala namang naging problema kay Abigail. Sabi pa nito na maglilinis na lang daw to sa buong bahay at gagawing busy ang sarili. At saka hindi naman nakikialam si Abigail sa trabaho ng asawa. Isang araw ang lumipas ay bumiyahe na ng maaga ang mister ni Abigail kasama ang isa niyang katrabaho na babae na si Sandy. Kailangan nilang mapa-oo si Mr. Cardova sa 30 million na ipopondo nito sa kanilang proyekto sa kumpanya. Samantala, sinabihan naman ni Rick ang nobyang si Andrea na mag-shopping na lang tong mag-isa dahil hindi niya ito masasamahan. May importante siyang lakad at naintindihan naman to ng dalaga. Ibinigay ni Rick ang isa sa mga credit cards niya at ito ang ginamit ni Andrea. Enjoy, babe. You deserve it. Sabay ngiti ni Rick sa nobya bago to umalis. Nang makauwi ay naupo si Rick sa kanyang sofa at nag-isip. Ito na ang tamang panahon para isakatuparan ang plano niya. May kailangan siyang kumpirmahin. Sink or swim na to. Tumayo to at kinuha ang susi ng kanyang sasakyan na nasa tabi ng lampshade at bumaba para lumakad na. Isang oras din ang inabot ni Rick bago marating ang subdivision ni Seth at Andrea. Block 7. Isa sa mga pinakamalawak na area ng kanilang subdivision yun. Itinabi niya ang kanyang sasakyan sa malapit at agad na nag-doorbell sa bahay ng kumpare. Ilang segundo lang ay lumabas na sa bahay si Abigail. Naka-loose style pants to at kulay dilaw na flowery crepe button short. Talagang hindi masyadong sexing manamit si Abigail. Ito ang unang napansin ni Rick sa misis ng kaibigan noon pa. Rick, ikaw pala. Wala si Seth eh. Bumiyahe ng Ilocos. Sa trabaho niya. Bungad ni Abigail. Alam ni Rick na wala si Seth sa bahay nila ngayon. Pero hindi naman ito kasi ang pakay niya. Oo, balita ko nga eh. Actually, may tatanungin sana ako sa'yo. Importante lang. Nagtaka si Abigail sa narinig. Pero mas minabuti niyang sa loob na lang ng bahay pag-usapan to kaysa sa nasa labas ang bisita. Pinapasok niya si Rick sa loob ng bahay. At siya naman ay dumiretso sa kusina para handaan ng iced tea ang bisita. Umupo si Rick sa sofa nakaharap ng glass table, kung saan bumalik naman si Abigail at inilapag ang dalawang iced tea sa glass table. Umupo si Abigail sa pulang swerving chair na binili ng kanyang asawa. Ano ba yung tatanungin mo sana? Iced tea ka muna. Alam kong mainit ang biyahe. Summer na kasi. Saad ni Abigail. Salamat. Tungkol kay Seth. Kay pare. May nasasabi ba siya sa'yo na importante? Like, sa trabaho niya, ganun. Saglit na nag-isip at may pagtataka sa mukha ni Abigail. Wala naman tong alam na kahit na anong sinasabi ang mister tungkol sa trabaho. Ha? Wala nga akong alam sa trabaho niya sa totoo lang. Hindi kasi nagkukwento si Seth. At talagang mahina ako sa mga ganyan, kaya hindi ko na lang din inaalam. Bakit? May problema ba? Sagot ni Abigail. Wala naman. Wala. Actually, nag-message yung branch chief namin sa kabilang division. Yung project daw na isa. Hawak ni Seth yung blueprint files at base code. Kailangan namin sa opisina. Baka lang kasi may naiwan si Seth, kaya andito sana ako para kunin. Naku, ganun ba? Pasensya ka na wala akong alam tungkol dyan sa trabaho niya eh. Maybe, iniwan niya sa kwarto namin. Ano bang itsura ng files? Gray siya na folder at may logo ng kumpanya. Sige, hintayin mo na lang ako dito. Hanapin ko lang sa kwarto namin. Baka nga naiwan niya eh. Tsaka ko niya papaalam sa kanya. Busy kasi yung mister ko ngayon. 3 araw lang daw yung binigay ng boss nila. Dapat pang 1 buwan na trabaho yun. Kaya doble-doble schedule nila. Sige lang, salamat ah. Kailangan kasi sa trabaho eh.
Palusot ni Rick at pinagmasdan niya si Abigail habang umaakyat sa hagdan patungo sa kwarto nila. Kinakabahan si Rick sa naisip na plano, pero kailangan niyang makumpirma kung totoo ang nasa isip niya. Tumayo siya at kinuha sa bulsa ang isang matalas na metal chip at pumunta sa kusina. Binuksan niya ang casing ng sink at ginamit niya ang metal chip para basagin ang pipe ng tubo na sink na gawa sa PVC. Inilagay niya pagkatapos ang metal chip sa may drain at binutasan ang pipe. Tsaka inayos ang casing sink na parang walang nangyari, tsaka bumalik sa salas para hintayin si Abigail. Sorry Rick, walang ganung folder sa loob eh. Hindi kaya dinala sa opisina nila? Wika pa ni Abigail habang bumababa at hinarap si Rick. Ganun ba? Siguro nga. Daanan ko na lang pagkatapos dito. Hindi naman malayo dito sa inyo ang opisina eh. Kalahating oras lang. I see. Nga pala, salamat Rick ha. Hindi ko nakikitang ganun ang kapatid ko ever since nakilala ka niya. Dati kasi, alam mo naman, hindi talaga makadesisyon sa buhay. Pero simula nung dumating ka, bumalik yung dating sigla niya. You know naman kung gaano siya na-depress sa mga past relationship niya, di ba? Sabi nga niya sa akin, binago mo raw yung pananaw niya sa buhay. At masaya siya sa piling mo. Masayang sabi pa ni Abigail sa bisita. Tadhana ang tawag ko doon, Mari. Dahil ganon din naman si Andrea sa akin. Binago niya rin ako. Ngumiti si Abigail sa kanya at napansin ni Rick ang isang bagay na parang kumumpirma sa iniisip niya. Naalala niya na noong hinalikan niya sa leeg si Andrea noon sa bahay bakasyunan, ay may parang maliliit na nunaltong dalawa sa pisngi. Pwede ko bang magamit yung CR nyo? Palusot ni Rick. Yeah, sure. Yung sa may kusina. Sagot ni Abigail. Salamat. Kunwaring nag-CR si Rick sa may kusina at ginamit ang lababo para maghugas ng kamay. At pagkagamit niya, puro may leak ang lababo. At tumatagas ang maraming tubig na bumasa kay Rick. Shit! Wika nito. Napansin agad ni Abigail na may sira ang lababo nila. Dahil basang-basa na ang polo ni Rick para pigilan lang ang tubig na tumatagas sa sink. Ala? Ano nangyari? Tanong niya. Mukhang sira tong sink yung Abigail. Kailangan maayos agad to. Hindi pwedeng mag-leak ang tubig. Hindi masil yung lock ng tube. Sandali lang, tatawag lang ako ng tubero. May isa dito sa subdivision eh. Tarantang sabi ni Abigail. Naku, hindi na. May black rubber ba kayo tsaka screwdriver? Tanong ni Rick na nakahawak pa rin sa faucet at kinokontrol ang tumatagas na tubig. Meron, sandali lang. Ilang sandali ay dumating si Abigail na hawak ang black rubber at screwdriver. Lumapit si Abigail sa kanya para iabot ang kailangan niya. Pero magaling si Rick dahil ginamit niya ang pressure ng tubig sa faucet para mapunta ang tubig kay Abigail. Nagulat si Abigail at nagtakip ng muka. Itinama ni Rick ang tubig sa katawan ni Abigail. Basa agad ito at kita ang magandang korte ng katawan nito sa nangyari. Napasigaw si Abigail. Oops! Ingat Abigail, medyo malakas ang pressure nitong faucet. Hawakan mo at aayusin ko lang ang casing sa ibaba. Hindi na nag-atubiling gawin ito ni Abigail at inalalayan ni si Rick. Inilagay ni Rick ang rubber at pinulupot sa isang parte ng pipe. At iniskrew ang maluwag na parte ng tube na kanina ay sinira niya rin gamit ang metal chip. Ayan, ayos na. Hindi natatagis yan. Uwi ka nito at nawala na nga ang buhos ng tubig sa lababo. Salamat, Rika. Hindi ko alam bakit ngayon pa nagkasira yan. Hindi naman nasisira yan dati. Sa katagalan na rin siguro, Mari. Ay, pero teka sandali lang, Rika. Kuha na lang kita ng bagong damit mo. May lakad ka pa, di ba? Sasabihan ko na lang si Seth. Hindi na. Actually, dapat ikaw nga itong magpalit ng damit eh. Nabasa tuloy kita. May polo naman ako at islak dyan sa kotse. Ganun ba? Oo nga eh. Ang lakas kasi ng tubig. Hindi pinaghintay ni Abigail si Rick at pumunta muna to sa kwarto para magpalit ng damit. Si Rick naman ay nakumpirma na niya ang gustong malaman. Dahan-dahan niyang sinundan ang magandang misis ni Seth.
at pinanood ng palihim. Inalis ni Abigail ang kanyang pang-itaas at humanap ng maluwag na t-shirt. Ganon din ang kanyang pagbaba. Dito nakumpirma ni Rick ang nasa isip niya. Halos memoryado niya ang korte ng katawan ng babaeng natikman niya sa bahay bakasyunan. Sa puntong yun, nakumpirma ni Rick na hindi ang nobyang si Andrea ang pinagsawaan niya noon, kundi ang misis ng kanyang kumpare. Hindi alam ni Rick kung ano ang gagawin sa oras na yon. Naglalaban ang nasa kanyang isipan. Hindi kasi siya sigurado kung tama ang kanyang nasa isipan. Kung magkamali siya, siguradong patay siya sa kumpare. Pero kung totoo naman, ito na ang simula ng kanyang 2 araw na pantasya. Bahala na. Uwi ka ni Rick sa isipan at pumasok sa kwarto ni na Abigail habang nagpapalito ng damit. Rick? Anong ginagawa mo dito? Halatang gulat na tanong ni Abigail ay tinakpan ng kanyang harapan. Naka-underwear lang to at mas inuna niyang takpan ang kalusugan ng kanyang hinaharap sa binatang nakatingin ngayon sa kanya ng makulugan. Sa kabilang banda, natapos agad ni na Sandy at Seth ang program na pinapatrabaho sa kanila. Naging successful din ang initial presentation nila kay Mr. Cordova. At nagustuhan nito ang unang design. Dahil doon, gusto niyang ipagpatuloy nila ang base code hanggang sa matapos to. Isang araw na lang siguro at matatapos na ang lahat ng kalbaryo ni Seth sa Ilocos. Para makapagliwaliw, naisipan ni Seth na puntahan ng isang Spanish-inspired cafe restaurant. May natanggap siyang text galing sa isang matagal na niyang nakakausap na itinuring na rin niyang tagapayo niya, lalo na sa buhay mag-asawa nila ni Abigail. Si Mr. O. Habang nakatingin sa kanyang cellphone at kumakain ng chicken apple salad si Seth, may isang lalaki na naka-brown, 6-pocket short at puting t-shirt na may Hawaiian design ang lumapit sa kanya. Oh, andito ka pala sa Ilocos. Ngiting tanong ni Mr. O kay Seth. Nagulat naman ang kausap dahil hindi niya alam na mabilis palang makakarating sa meeting place nila ang kaibigan. Mr. O, ang bilis mo naman. Halika't samahan mo ko. May sasabihin lang ako sa iyong importante. Umupo si Mr. O sa harapan ng upuan ni Seth at sinaya niya sanang waiter na bigyan siya ng kape. Well, mukhang malalim yung gusto mong sabihin Wika ni Mr. O habang pinagmamasdan ang kaibigan na parang may gustong sabihing importante. Paano ko ba sisimulan to? Alam kong kakailanganin ko ang serbisyo mo sa mga ganitong bagay. Kahit na mas gusto kong malaman na muna kung anong pwede kong gawin. Tungkol to sa misis ko at sa kambal niya. Bungad ni Seth at sinimulang ikwento ang lahat. Gustong malaman ni Seth kung ano ang gagawin para matapos na ang problemang to. Gusto niyang maiayos ang lahat. Andrea mix up everything. At sa nasaksyan ni Seth na ginagawa ni Rick sa kanyang misis, hindi niya alam kung ano na ang nararamdaman ni Abigail sa kanya. Gusto niya ng assurance. Taimtim na nakinig si Mr. O sa tanong ni Seth. Dumating ang waiter at inilagay sa harap niya ang kape. Uminom ng kaunti si Mr. O bago tuluyang pakawalan ang isang malawak na kakaibang ngiti. Well, sagot niya at sinimulang sabihin ang pwedeng gawin ni Seth. Samantala sa bahay nila Seth ay tila may isang tensyon sa pagitan ng misis nito at kumpare niyang si Rick. Alam ko na ang sekreto niyo ni Andrea, Abigail. Alam kong nag-swap kayo ni Andrea that time na nasa bahay bakasyunan ko kayo. Ikaw ang babaeng pinagsawaan ko buong magdamag sa rest house, Abigail. Hindi agad nakasagot si Abigail kay Rick. Hindi niya gustong aminin na siya ang nagalaw ng binata. Ano bang sinasabi mo? Isusumbong ko to kay Seth. Walang hiya ka? Sigaw nito at akmang kukunin ang kanyang cellphone pero pinigilan siya ni Rick at sinimulang puwersahing halikan. Nagpumiglas at nanlaban si Abigail pero hindi niya nakayang labanan ang lakas ni Rick. Persahang nililis ng binata ang kanyang mga underwears. Hindi nagtagal ay nanghina si Abigail at sinimulang iliyad at isuko na lang ang kanyang katawan. Patungo kay Rick. Sa puntong yun, alam na ni Rick ang gagawin. Hindi siya nagkamali.
Ang pakiramdam na nararamdaman niya ngayon at noong nasa rest house ay hindi kay Andrea, kundi kay Abigail. Tama si Mr. O. Tama ang minungkay sa kanya ni Mr. O. Nasunggaban na lang si Abigail dahil alam na niya ang sikreto nito. Hindi alam ni Seth na kilala din ni Rick si Mr. O. At nasabi nito ang sikreto ng kambal. Kaya lang hindi patunay na naniniwala si Rick hanggang siya mismo ang gagawa at aalam nito. Rick, itigil na natin to. Hindi na nasabi ni Abigail ang gustong sabihin dahil bago pa man to mag-react ay pinaluhod na siya ng binata para sa isang paresahang serbisyo. Napangiti na lang si Rick habang pinagmamasdan ang magandang mukha ng kanyang kumari na nakaluhod ngayon sa kanya at nagpapaalipin sa gusto niya. Pero hindi pinatagal ni Rick ang lahat. Binuhat niya si Abigail patungo sa kama. Gusto niyang tikman si Abigail sa kama nila ng kanyang asawa. Inihiga ni Rick si Abigail at unti-unting humalik sa leeg ng magandang misis paibaba. Nagmistulang gutom na bata ang binata sa magandang babaeng nakahain sa kanya. Wala namang nagawa si Abigail kundi mapakagatlabi sa tindi ng tinatamasa. Napahawak si Abigail sa ulo ni Rick habang tinatanggap ang bawat kilos ng lalaki. Pagkaraan ng ilang minuto ay tuluyang ibinukas ni Rick ang binti ni Abigail at pumwesto. At sa isang saglit pa, napapikit na lang si Abigail ng matamasa sa kanyang pagkatao, ang ibang lalaki na hindi naman niya asawa. Hindi napigilan ni Rick na ibuhos lahat kay Abigail ang gigil niya. Matagal na niyang hinahanap-hanap to. Tila nalulong na siya sa katawan ng misis ng kanyang kumpare. Pasensya na, Abigail. Hindi ko napigilan. Bulong ni Rick. May kaunting galit si Abigail pero hindi siya makapalag. Nang araw na yon ay hindi pumasok si Rick sa trabaho. Hindi lang ilang beses niyang pinagsawaan si Abigail. Paulit-ulit niya tong dinala sa kama at sa kung saan-saang sulok ng bahay nila para tikman. Sa 2 araw na wala si Seth, walang ginagawa si Abigail kundi maging alipin ni Rick at isuko ang maganda nito ang katawan. Umagang-umaga pa lang ay andoon na si Rick na handang-handa na para sa misis ni Seth. Wala siyang magawa. Alam niya ang sikreto nila ni Andrea at wala siyang gagawin kundi humiga at ibukas ang mga hita para sa binata. Para lang hindi sabihin ni Rick kay Seth ang alam nito. Ito ang planong ibinigay ni Mr. O kay Rick. Pero sino nga ba tong si Mr. O? Anong papel niya sa buhay nila Seth at Abigail? Pati na rin kay Andrea at Rick. Yan ang ating abangan sa susunod na kabanata ng ating story.